Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong Bagyong Marce. Ito pong Bagyong Marce ay tuluyang pang lumakas at umakyat na sa typhoon category ng Pag-asa. Ito po ay may lakas na hangin na umaabot sa halos 120 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso yan o gustiness na umaabot sa halos 150 kilometers per hour. Ito po ay may kabuuang lawak na nasa around 1,160 kilometers na diametro at kumikilos pa west-northwest sa direksyon nga nitong extreme northern Luzon sa bilis na 30 kilometers per hour. Ang Bagyong Marce po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 590 kilometers east o silangang bahagi ng Baler sa may Aurora. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa Bagyong Marce. Base nga dito, patuloy na kikilos pa west-northwest o paitaas ito pong Bagyong Marce. At maaring bukas yan po ay magsimula ng kumilos pakanluran o pa westward patungo dito sa direksyon ng extreme northern Luzon o dito sa itaas na bahagi ng northern Luzon. At mula bukas din hanggang sa darating na weekend, mabagal po itong kikilos o mabagal po nitong babaybayin itong eastern section ng Cagayan area. Sa ngayon, inaasahan pa natin ang patuloy na paglakas nito pero by the time na magkaroon po ito ng interaksyon sa ating northeasterly wind flow, may hinder po ng bahagya yung kanyang paglakas. Pero yan po ay nasa typhoon category pa rin habang unti-unting lumalapit dito sa itaas na bahagi ng northern Luzon at extreme northern Luzon. So ngayon, yung ating area of interest o yung ating critical areas ay ito pong hilagang bahagi ng northern Luzon, lalong-lalo na yung eastern section nito kasama po dyan ng extreme northern Luzon para sa maaring daanan o maaaring puntahan ng mismong center o gitna nito pong Bagyong Marce. Maliban dyan, mula bukas hanggang sa darating na weekend, magdadala po ito ng mga pag-ulan dito sa itaas na bahagi ng northern Luzon at extreme northern Luzon. Base dito, posibleng sa Sabado, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, ito pong kulay dilaw, yan po yung ating at least 39 kilometers per hour na lakas ng hangin o at least tropical storm winds ay posibleng bumalot po sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon. Kasama na po dyan ang malaking bahagi ng northern Luzon at ilang bahagi ng central Luzon. So ito po ay hindi ulan ito po ay malalakas na bugso ng hangin na directly associated dito po sa Bagyong Marce. Samantalang ito namang kulay pula ay aasahan natin na lumaki pa ng bahagya at yan po ay dadaan or posibleng tumawid dito sa itaas na bahagi ng northern Luzon at extreme northern Luzon. Yan naman po yung ating at least 89 kilometers per hour na lakas ng hangin or higit 89 kilometers per hour na lakas ng hangin na directly associated dito po sa Bagyong Marce. So again, yung ating critical times para sa malalakas na pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin para dito sa itaas na bahagi ng ating bansa ay mula sa darating na Thursday hanggang sa pagpasok ng weekend. Sa ngayon, dahil sa outer circulation or dun sa trough o extension nito pong Bagyong Marce, meron tayong mga posibleng maulap na panahon at kung minsan may mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa general area ng Quezon at Bicol region, maging dito sa ilang areas ng Cagayan, Abra at Apayao. Kasama na rin po dyan ang Cagayan at Kalinga. Relatively maliwalas naman po ang panahon natin sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao pero meron pa rin tayong mga posibleng isolated o localized na pag-ulan o thunderstorms na nangyayari tuwing hapon o gabi. Again, kapag meron po tayong mga thunderstorms biglang buhos po yan ng malakas na ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. At posible rin po yan magbabaha, especially sa mga low-lying areas. Bukas, habang mas mabagal na kumikilos, ito pong Bagyong Marce dito sa eastern section ng Cagayan at magsisimula na rin po yung kumilos pa westward, mas madadagdagan na po yung ating mga pag-ulan dito po sa areas ng extreme northern Luzon, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Ilocos Norte, maging dito sa area ng Apayao, kasama na rin po dyan ito pong general area ng Cagayan at ilang bahagi ng Isabela at umaabot din po yung ating mga outer rain bands o panglabas na kaulapan ng Bagyong Marce dito sa hilagang bahagi ng Aurora, maging dito sa area ng Kalinga at ilang bahagi ng Abra. So ito po ay mga posibleng scattered hanggang widespread na mga pag-ulan or malawakang pag-ulan. At magpapatuloy po ito sa darating na Thursday hanggang sa pagpasok ng weekend habang unti-unting lumalapit ito pong Bagyong Marce dito sa itaas na bahagi ng ating bansa at posibleng nga yan tumawid din dito sa northern Luzon, papunta dito sa may area ng West Philippine Sea. Yan po yung ating times na magdadala po ito ng malawakang pag-ulan dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. Again, dahil nga mabagal nakikilos, ito pong Bagyong Marce dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, mas makakaipon pa po yan ng mga katubigan at mga pag-ulan. Dahil dyan, mas prone po tayo sa mga tsansa ng flash floods
at landslides at maging sa pag-apaw ng mga ilog. Kaya again, maganda at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan, posibleng idulot nito pong bagyong Marce habang tumatawid dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So again, yung ating critical times o yung ating crunch time sa pagtawid nito pong bagyong Marce ay magsisimula bukas habang nandito na po yan sa eastern section ng Cagayan at unti-unti po yung tatawid dito sa itaas na bahagi ng ating bansa mula bukas hanggang sa pagpasok ng weekend. Sa mga panahon na yan, yan po ay magdadala ng widespread o malawakang pagulan dito sa itaas na bahagi ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon na may kasama pong malalakas na bugso ng hangin. So sa mga nagtatanong kung hihila ba ito ng ating southwesterly wind flow o yung ating mahinang habagat na kung saan posibleng magpaulan sa mga areas na malayo sa mismong bagyo at nasa ibaba ng ating bansa. Sa ngayon, wala po tayong inaasang significant o malawakang pagulan na dulot ng ating southwesterly wind flow o yung ating mahinang habagat. Maliban lang kung meron tayong mga isolated o severe thunderstorms. Sa kasalukuyan, yung ating dominant wind pattern ay yung ating northeasterly wind flow at yung kanyang interaksyon dito sa bagyong Marce ang magdadala ng malawakang pagulan naman dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So again, yung ating concentration ng malalakas na pagulan ay nandito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Dahil yung ating hangin ay nanggagaling nga dito sa itaas na bahagi nito, ang northeasterly wind flow at yung kanyang interaksyon dito sa bagyong Marce. Ito ring northeasterly wind flow ang posibleng maghinder sa tuluyang paglakas nito pong bagyong Marce. So for now, hindi po natin ito nakikita pang maging isang super typhoon o umakyat sa super typhoon category. At ito pong ating northeasterly wind flow, yan din po yung ating amihan by concept at by theory. So label na lamang po ang kulang niyan. Sana all may label. Naantay na lamang po natin ang official declaration ng pag-asa sa pagpasok ng ating amihan o northeast monsoon. So again, patuloy nga ang paglakas nito pong bagyong Marce at patuloy din kumikilos paitaas patungo dito sa direksyon ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Again, yung ating concentration po ng malawakang pagulan ay posible po dito sa general area ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Magsisimula po yan bukas hanggang sa mga susunod na araw. Kaya again, maganda po tayo sa mga posibleng epekto ng posibleng malawakang pagulan. Maaaring idulot nito pong bagyong Marce maging dun sa kanyang malalakas na bugso ng hangin, particularly dun po sa general area na dadaanan or malapit dun sa kanyang gitna. Yan po ay habang mabagal po itong kumikilos dito sa eastern section ng Cagayan mula bukas hanggang sa mga susunod na araw or pagpasok ng weekend. Mamaya, tabayanan po muli ang ating update para dito sa bagyong Marce. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.